Guys, magandang hapon. B6 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 na sa ating 100 push-up a day challenge. Let's go. Grammatically correct, 1, rhetorically correct, 3, historically 4, correct, and biblically 5, correct. Lahat 6, ng correct na 7, correct. 8, 9, Eh yung iba, 10, sa 11, kanila, 12. grammatically Bakit? Siya lang malang mag-isa, may kinausap siya, sarili niya rin. Ha? Rhetorically wrong. Grammatically wrong. Nothing. Eh siya lang pala 13, mag-isa, but nothing. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Grammatically correct. And it is rhetorically correct. And it is practically correct. Sa lahat mo ng paraan ng pagdaanin, tama yung nasa Biblia. Kung naiintindihan mo, ngayon kung papalagay mo, siya lang mag-isa. Magsasalita siya mag-isa, kinakausap niya sarili niya, tapos sinasabi niya natin. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Establisado sa 33, Biblia, mga kapatid. 34, that we have established in the Bible, 36, we have understood in the 37, Bible that there were 38. there were three powers above men. May tatlong kapangyarihang dapat makasakop sa tao. Ito ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya nung nag-utos si Kristo ng baptism, baptize them, ang sabi niya, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya, bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mayroong tatlong kapangyarihan 39, na dapat sumakop sa 40, tao. At miski si 41, San Pablo, 42, nang siya'y mangaral after 43, the ascension 44, of Jesus Christ, 45, kung siya'y magdibisyon, 46. tatlo rin ang bindisyon niya. Pag nagbibindisyon siya sa mga kapatid, pahinga niyo ang bindisyon apostolika. Ang biyaya ng Panginoong si Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisa ng Espiritu Santo ay sumainyo na walang Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisa ng Espiritu 47. Santo, sumainyo na lang lahat. 48, Tatlo pala. 49, Tatlo. Ngayon, 50. dito sa tatlo ito, kakagulo ngayon ng mga kapatid. Alam niyo ba dahil yan, nagkahiwalay ang Catholic Orthodox at Catholic na Roman Catholic? Kaya nagkaroon ng classification, Roman Catholic at saka Orthodox Catholic. Kasi supposedly, ang pahulugan ng Catholic, universal. Sabi kaya nilagyan ng Roman Catholic na nagpamalitulo. Bakit ba yun? Bakit Catholic o Roman lang? Ha? Walang division, Catholic, universal, 51, 52, nung mag-away, 53, 54, 55, 56. Ya, ako nila oy. Sa Italia, nagkaroon tuloy ng dalawang faksyon. The Roman Catholic and the Orthodox Catholic. 56. Alam niyo ba pinag-iwalayan ng dalawa? Maliit lang na diferensya, nag-iwalay sila. Anong pinag-iwalayan? Yung doktrina tungkol sa tatlo. Pinipilit ng Katoliko, yung daw tatlo, pare-pareho, walang umusan. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Pantay, walang umusan. They are co-equal. Yan ang doktrina Katolika. Eh naniniwala naman itong Orthodox na hindi ganon. Ang pinasong salita lang ito sa isang district na ito, ang pinagkaiba. Yan na. Kaya kahit yan, o tinawag na 64, Katoliko, 65, mystery 66, of the Holy 67, Trinity. 68, Tawag sa Katoliko dyan. 69, Ang misteryo ng 70. Santisima Ay! Trinidad. Bakit misteryo? Wala kang makaunawa, walang makapagpaliwanag. Ha? Kasi tatlong persona sa isang Diyos. Walang
pagkakaumusan. Ha? Walang mataas, walang mababa sa tatlo. Eh, ano silang general kung bakit? Yan ang doktrina Katolik. Hindi natin sinasabi ito para mag-atake. We are just comparing beliefs. We are not concerned about the personal of any person. The personality of any person. Their beliefs, their principles. Oh, they're supposed to be 61, 62, 63, that they 64, are teaching people. 65, Sabi naman, yung 66, ang Diyos, isa lang daw ang 67, si Kristo tao, 68, at Espiritu Santo, hindi naman daw Diyos yun. 68. Basta isa lang Diyos ang pamalang. Kaya nga, ang tanong ko sa kanila, ano yung Espiritu Santo? Ano ba yun? Espiritu Santo nga ika. Ano nga yun? Espiritu nga ika. 69, 70, 71. 71. Kasi ako, yung anghel, 72. Espiritu rin yun. Ah. Pag sinabi ng anghel, 72. Tapos yung anghel, may cherubim, may seraphim, may anghel. Espiritu Santo, saan mo ika-classify? Hindi raw anghel yun. O hindi naman daw Diyos. Saan mo ika-classify? Saan mo sakak kang Espiritu Santo sa classification? Basta Espiritu na lang. Yung mga demonyo, Espiritu rin yun. Ikaw, awa naman yung Espiritu Santo pagka kung saan mo lang ilalabas. Kung saan mo dito ilalabas. Kaya naiinit mo pa kung malalag yan. Ang Espiritu Santo, Espiritu, tama yun. Pero ang demonyo, Espiritu rin. 16:14 ng Apokalipsis. Ang mga anghel, Espiritu rin. 1:14. 75, Pare-parehas 76, pero ang Espiritu Santo, saan kategorya mo ilalagay? Kung isa lang ang Diyos na aamala, Espiritu tao, Espiritu Santo sa nilalagay. Kaya tuloy ng pagpo sa kanila, Espiritu Santo, hindi sila sinasamahan. Di ba? Baka akala nyo marunong magtampo Espiritu Santo. Akala nyo. Basa. Efeso. Napagtampuan tuloy sila. 79, Kasamang Espiritu Santo. 80, Basahin natin. 81, At huwag inyong Dito. pagkakitin ang Espiritu Santo ng Diyos. 82, Magpupilitin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ng Diyos, huwag mong pipikutin, lalayas yun sa'yo. Eh yung iba, ayaw maniwala sa Espiritu Santo. Saksi niyo ba naman, yung ng Espiritu Santo, yun naman daw yung active force ng Diyos. Wala active force, parang hindi mataan sa alam ko, yung Espiritu Santo, yung kuryente. Marami silang mga invento, no? Tayo, ayoko na naging invento tayo. Let us study this further. 83, There are three powers 84, that is being 85, uh, 86, taught to us 87. by the Bible. 88. Sa Ama, ang tawag din sa isa'y anak, ang tawag naman sa isa'y Espiritu Santo. Eh, sino-sino ito? Tama po ba ang Iglesia Katolika sa kanyang doktrina na sila tatlo pagkakapareho? They are co-equal? Wala raw ho silang pagkakaungusan? Oh? Umpisahan po natin ngayon. Distinction ng tatlo. Kaya kung hindi mo natin pagkatapos ko, tatapusin na natin sa punto ito. Pero bibigyan ko muna po kayo ng idea tungkol sa distinction ng tatlo sinasabi sa Biblia. Ama, Anak, 89. Espiritu Santo. Tingnan natin. Yung tatlo na anak at saka Espiritu Santo, are they co-equal? 92, Wala ba sila 93, umuusan? 93, Katolika. Pakinggan nyo sa 14 ng Juan, ganito po ating magawa. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Meron mo bang nakaungos? Ano nakaungos? Sabi ni Kristo ang Ama ko, lalong dakila kaysa akin. Hindi naman niya sinabi, ang Ama ko, 94, dakila 95, kaysa akin. Kundi ang 96, sabi niya, 87, lalong dakila 98. kaysa akin. 99, Napakataas Last one. Sabihin mo, dakila si Kristo, lalong naman dakila yung Ama kaysa akin. Taas ng Ama. 100. Santo. Done. Kapag tayo ba nung Ama, pakinggan nyo, sa Juan, ganito ang sabi ni Kristo, Katotohanan,